Kumusta aking mga kaibigan, aking pamilya sa puso at kaluluwa? Maligayang pagdating sa ating espasyo ng pagtuklas, ng pag-asa, at ng tunay na pagbabago. Ngayon, may ibubunyag ako sa inyo na baka hindi mo pa napag-iisipan o hindi mo pa naintindihan ng buo. Pag-uusapan natin ang isang misteryo na sumubok sa pag-iisip ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Isang misteryo na kapag naunawaan mo, ay magbabago ng tuluyan sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong buhay, sa iyong mga pagsubok, at maging sa iyong sarili. Kung ang puso mo ay naghahanap ng kasagutan, kung ang isip mo ay handang tumanggap ng mas malalim na katotohanan, kung pakiramdam mo ay mayroon pang higit sa nakikita mo, kung ito ay bumubulong sa iyong kaluluwa, kung iyan ay resonate sa iyo, manatili ka hanggang sa dulo dahil ang ipinapangako ko ay isang paglalakbay na magpapatibay sa iyong pananampalataya, magpapalalim ng iyong pag-unawa, at maglalabas ng iyong tunay na potensyal. Maraming beses sa ating buhay, may mga pangyayari na hindi natin maintindihan. Bakit nangyayari ito? Bakit sa akin pa? Bakit ngayon? Naranasan mo na ba yan? Ang pakiramdam na parang naguguluhan ka, na parabang ang mundo ay sumusugal sa iyong kapahamakan. Ang pakiramdam na parabang ang bawat desisyon mo, kahit gaano kaingat, ay nauwi pa rin sa sakit o pagkabigo. Marahil ay mayroon kang isang plano na buong puso mong binuo, pero sa isang iglap, tila naglaho ang lahat. O kaya, may isang mahal sa buhay na nawala, isang oportunidad na lumipad palayo, isang pangarap na nawasak sa harap ng iyong mga mata. At nagtatanong ka, bakit? Anong aral ang dapat kong matutunan dito? Paano ako babangon? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang bawat hindi mo maintindihan ay may lalim at may layunin na hindi mo lang nakikita? Paano kung ang mga pinakamasasakit na karanasan, ang mga pinakawalang katwiran na pangyayari, ay mayroong nakatagong pagpapala, isang banal na disenyo na naglalayon para sa iyong ikabubuti? Ito mismo ang susi sa pag-unawa sa isang nilalang na ang kanyang misteryo ay patuloy na nagpapalalim ng pananampalataya ng marami. Pinag-uusapan natin ngayon si Nabi Khidir, ang propeta na pinaniniwalaang nabuhay sa loob ng libu-libong taon, ang nagtataglay ng banal na karunungan, at ang kanyang kwento ay ang pinakamagandang ilustrasyon ng hindi nakikitang kamay ng Diyos sa ating buhay. Isipin mo na lang, isang tao na naglakbay sa iba't ibang panahon, nasaksihan ang pagbangon at pagbagsak ng mga sibilisasyon, nakasaksi sa pagbabago ng mundo ng paulit-ulit. Ano kaya ang nakita niya? Ano kaya ang alam niya? At ang pinakamahalaga, ano kaya ang pwede niyang ituro sa atin ngayon? Ang kanyang pangalan ay Khidir, na ang ibig sabihin ay ang luntyan, o ang berde, sumisimbolo sa patuloy na paglago, pag-renew, at buhay na walang hanggan. Ang kwento niya ay hindi lamang isang sinaunang alamat, ito ay isang salamin ng ating sariling paglalakbay sa mundo, puno ng pagkalito, pag-asa, at paghahanap sa katotohanan. Ang pinakakilalang kwento ni Nabi Khidir ay matatagpuan sa banal na kasulatan, sa Surah Al-Kahf. Dito natin makikilala si Khidir sa kanyang pakikipagtagpo kay Propeta Moises, isa sa pinakadakilang propeta na mayroong direktang komunikasyon sa Diyos. Kahit si Moises, na may malalim na pananampalataya, ay humingi ng pahintulot sa Diyos upang makasama at matuto kay Khidir. Ito ay nagpapakita na mayroong isang antas ng karunungan na hindi pa rin kayang maabot ni Moises, isang karunungan na ipinagkaloob lamang kay Khidir. Isang karunungan na lampas sa pisikal na nakikita, lampas sa ating lohika. Pinayagan ng Diyos si Moises na sumama kay Khidir, sa isang kondisyon. Huwag magtanong si Moises sa anumang gagawin ni Khidir hanggat hindi niya ito ipinapaliwanag mismo. Naisip mo ba ang bigat ng kondisyon na yon? Para sa isang tao na sanay sa paghahanap ng katarungan at pag-unawa sa lohika, ang kailangan lang niya ay magtiwala ng walang katanungan. Ito ang pinakaunang aral na matututunan natin mula sa kwento, ang lalim ng pagtitiwala sa Diyos. Gaano ka ba kakayanin na magtiwala sa isang bagay na hindi mo naiintindihan? Sa isang sitwasyon na mukhang mali sa lahat ng anggulo. Naglakbay sina Moses at Khidir. Ang unang pangyayari ay habang sila ay naglalayag sa isang bangka,
biglang sinira ni Khidir ang isang bahagi ng bangka. Naisip mo ba ang reaksyon ni Moises? Siya ay nagulat at nagtanong, bakit mo ginawa yon? Sinisira mo ang bangka ng mga taong nagpasyang dalhin tayo ng libre. Ito ay isang malaking kasalanan. Pero hindi sumagot si Khidir. Ipinagpatuloy lang nila ang kanilang paglalakbay. Anong aral ang makukuha natin dito? Madalas, sa ating buhay, may mga pagkakataon na parang may nasisira. Isang trabaho na nawala. Isang relasyon na nagtapos. Isang kalusugan na bumagsak. At tulad ni Moises, nagtatanong tayo, bakit? Bakit nangyari ito? Napakabuti ko naman. Pero kung titingnan natin sa kwento, sinira ni Khidir ang bangka dahil may paparating na isang malupit na hari na kumukumpiska sa lahat ng magagandang bangka. Sa pamamagitan ng pagsira sa bangka, kahit pansamantala, nailigtas niya ito mula sa mas malaking kapahamakan. Dito nagsisimula ang mas interesante. Ang tunay na karunungan ay hindi nakikita sa ibabaw. Ang tunay na pagpapala ay hindi palaging komportable. Ang tunay na proteksyon ng Diyos ay minsan dumarating sa anyo ng pagsubok o ng isang bagay na nakakasakit sa atin. Ito ang tinatawag nating divine intervention, isang bagay na lampas sa ating pananaw. Ang iyong nawalang trabaho ay maaaring nagligtas sa iyo mula sa isang napipintong pagbagsak ng kumpanya. Ang iyong natapos na relasyon ay maaaring nagbigay daan para sa isang tao na mas nararapat sa iyo. Ang iyong sakit ay maaaring nagturo sa iyo ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong kalusugan. Ito ang una sa tatlong open loops na ating babalikan. Ang bawat pagsubok ay may nakatagong layunin. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakakita sila ng isang grupo ng mga bata na naglalaro. Biglang kinuha ni Khidir ang isa sa mga bata at pinatay niya ito. Naisip mo ba ang gulat ni Moises? Nagprotesta siya ng matindi, paano mo nagawa yon? Pinatay mo ang isang inosenteng bata. Ito ay isang malaking kasalanan, isa itong kasuklam-suklam na krimen. Muli, hindi sumagot si Khidir. Ipinagpatuloy lang nila ang kanilang paglalakbay. Muling nagtatanong tayo, bakit? Bakit ang ganitong kalupitan? Paano natin ito maiugnay sa ating buhay? May mga pagkakataon ba na pakiramdam natin ay may nawawala sa atin ng hindi makatarungan? Isang pangarap na namatay. Isang oportunidad na namatay. Isang relasyon na namatay bago pa man ito lumago. At ang sakit ay napakalalim. Pero ang paliwanag ni Khidir ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa hinaharap. Ang batang iyon ay lalaki at magiging isang malupit at suwail na tao na magdudulot ng matinding sakit sa kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng pagpatay sa bata habang bata pa, ang Diyos ay nagbigay ng mas mabuting kapalaran sa kanyang mga magulang at nangako na bibigyan sila ng isang mas mabuting anak. Isipin mo iyon. Ang pagpatay ay hindi isang krimen sa mata ng Diyos, kundi isang gawa ng awa at foresight. Dito lumalabas ang ikalawang open loop, minsan, ang mga bagay na pilit nating hinahawakan, ang mga tao na pilit nating pinipilit na manatili sa ating buhay, ay ang mga bagay na kailangan nating hayaang mawala para sa ating sariling kabutihan. Masakit. Mahirap intindihin, sigurado. Pero ang pananaw ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Nakikita niya ang kabuuan, ang simula, ang gitna, at ang dulo. Nakikita niya ang hindi pa nangyayari. Ang paglisan ng isang tao o isang sitwasyon ay maaaring isang pagpapala sa disgis. Pansinin ang ritmo ng ating kwento. May isang bagay na nangyayari, mayroong pagkalito, mayroong pagtatanong, at pagkatapos ay mayroong mas malalim na paliwanag. Ganito rin ang ating buhay. Maaaring nasa gitna ka ngayon ng isang hindi mo maintindihang sitwasyon. Maaaring naguguluhan ka, naiinis, o kaya ay nawawalan ng pag-asa. Pero gusto kong malaman mo na tulad ni Moises, hindi ikaw ang mag-isa sa iyong pagkalito. Pero tulad din ni Moises, mayroon kang pagkakataon na matuto na magtiwala. Narito ang isa pang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko.
Ang iyong presensya dito ngayon ay hindi nagkataon lamang. Ang iyong puso ay naghahanap ng kasagutan, at ang iyong intuwisyon ang nagdala sa iyo sa puntong ito. Nananatili ka dahil alam mong mayroong mas malalim na kahulugan ang bawat pinagdadaanan mo. Alam mong may kakayahan ka na lumampas sa lahat ng ito. Bago tayo magpatuloy sa ikatlo at huling pangyayari, ibahagi mo sa comments kung saan ka nanonood at kung naintindihan mo ba ang mensaheng ito sa iyong puso. Mahalaga ang bawat isa sa inyo sa ating pamilya dito, at ang inyong mga komento ay nakakatulong sa akin na makagawa ng mas marami pang makabuluhan at nagpapabagong nilalaman. Sa kanilang ikatlong paglalakbay, narating nila ang isang bayan. Humingi sila ng pagkain at tirahan, pero tinanggihan sila ng mga tao doon. Sa kabila ng pagtanggi at kawalan ng pagtanggap, nakita ni Khidir ang isang pader na malapit ng gumuho, at bigla niyang itinayo ito ng mag-isa. Muli, nagprotesta si Moises, ang mga taong ito ay tinanggihan tayo. Bakit mo sila tinutulungan? Bakit hindi mo na lang sila pinabayaan na gumuho ang kanilang pader, at humingi ng bayad sa pagtatayo nito kung ginawa mo man? Dapat sana ay humingi ka ng bayad dahil sa paggawa ng trabaho. At dito, mga kaibigan, narito ang ikatlong open loop na unti-unting mabubunyad. Ang tanong ay, bakit tinutulungan ni Khidir ang mga taong hindi karapat-dapat? Bakit tayo dapat magpatuloy sa paggawa ng tama kahit tinatanggihan tayo, kahit hindi tayo pinahahalagahan? Ipinaliwanag ni Khidir na ang pader ay pag-aari ng dalawang ulila sa bayan na ang kanilang ama ay isang matuwid na tao. Sa ilalim ng pader ay may nakabaong kayamanan na para sa kanila. Kung gumuho ang pader, matutuklasan ng mga tao sa bayan ang kayamanan at kukunin ito sa mga ulila. Sa pamamagitan ng pagtatayo muli ng pader, tiniyak ni Khidir na ang kayamanan ay mananatiling nakatago hanggang sa lumaki ang mga ulila at makukuha na nila ito. Ito ay isang gawa ng awa at katarungan mula sa Diyos na pinoprotektahan ang mga mahihina. Dito natin nakikita ang ikatlong aral. Minsan, ang mga gawa ng kabutihan ay ginagawa hindi para sa agarang pagkilala o gantimpala. Minsan, ang iyong pagsisikap ay hindi kaagad makikita o pahahalagahan. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang lahat. Ang iyong kabutihan ay maaaring nagbubunga ng pagpapala para sa mga hindi mo man lang kilala o sa hinaharap. Ang iyong pananampalataya ay nagpoprotekta sa iyo sa mga paraan na hindi mo pa nauunawaan. Ang kwento ni Nabi Khidir ay isang napakalalim na paalala sa atin na ang pag-unawa ng tao ay limitado. Nakikita lang natin ang maliit na bahagi ng malawak na tapiserya ng buhay. Ang Diyos, ang makapangyarihang lumikha, ay mayroong isang plano para sa bawat isa sa atin, isang plano na puno ng pag-asa, paggabay at pagbabago. Kahit ang mga pinakamalaking pagsubok, ang mga pinakamasakit na karanasan, ay hindi nagkataon lamang. Sila ay mga instrumento na ginagamit upang hugisin tayo, palakasin tayo, at akayin tayo patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang mga misteryosong gawa ni Khidir ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang katotohanan, huwag kang manghusga sa libro sa kanyang pabalat lamang. Huwag mong sukatin ang kalaliman ng karagatan sa ibabaw lamang. Ang ating Panginoon ay gumagalaw sa mga paraan na hindi natin lubos na maintindihan. Ang pagkawala ay maaaring paghahanda para sa isang mas malaking pagdating. Ang pagkasira ay maaaring paglikha ng isang mas matibay na pundasyon. Ang pagtanggi ay maaaring pagprotekta sa iyo mula sa mas malaking panganib. Kaya, sa tuwing nahaharap ka sa isang sitwasyon na hindi mo maintindihan, tandaan mo si Nabi Khidir. Tandaan mo ang kwento ni Moises. Magkaroon ka ng pananampalataya na ang bawat nangyayari ay may layunin. Mayroong isang mas malaking larawan na hindi mo lang nakikita. Hayaan mong ang misteryo ng iyong buhay ay maging isang paglalakbay ng pagtuklas, hindi ng pagkabigo. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang palalimin ang iyong pagtitiwala sa Diyos, palakasin ang iyong pananampalataya, at hubugin ka sa kung sino ka talaga, isang nilalang na may kahalagahan, may layunin, at may kakayahang lumampas sa lahat ng pagsubok. Ang iyong potensyal ay iles malaki pa sa iniisip mo.
Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay hindi pa dumarating. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo rito, at ito rin ang gagabay sa iyo sa tamang direksyon. Ang iyong pagiging bukas sa mga aral na tulad nito ay patunay na handa ka para sa iyong susunod na antas ng paglago. Hindi mo alam kung anong kayamanan ang nakabaon sa ilalim ng iyong mga pagsubok, naghihintay na iyong matuklasan. Kaya huwag kang bibitiw. Patuloy kang manalig. Patuloy kang lumakad na may pag-asa sa puso. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang taimtim na panalangin. O makapangyarihang lumikha, Diyos ng lahat ng karunungan at awa, kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong nagpapasalamat para sa mga aral na aming natutunan. Salamat sa misteryo ng buhay, sa mga pagsubok na humuhubog sa amin, at sa mga hindi nakikitang kamay na gumagabay sa aming bawat hakbang. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng pananampalataya na tulad ni Moises, ngunit may pagtitiwala na tulad ng iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kakayahang makita ang lampas sa pisikal, ang lampas sa aming limitadong pag-unawa, at ang lampas sa mga hamon na sumusubok sa aming pasensya. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano, kahit hindi namin ito maintindihan. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang mga pagkalito, at ang pag-asa na manalig sa iyong walang hanggang pag-ibig at proteksyon. Bukas loob naming tinatanggap ang iyong mga aral, at nagtitiwala na ang bawat hindi namin maintindihan ay may nakatagong pagpapala. Protektahan mo kami mula sa kapahamakan, gabayan mo kami sa aming mga desisyon, at punuin mo ang aming puso ng kapayapaan na lampas sa aming pangunawa. Naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng iyong walang hanggang karunungan at kabutihan. Pahintulutan mo kami na maging ilaw sa iba, na nagbabahagi ng pag-asa at pananampalataya sa mga nangangailangan. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyong banal na pangalan. Amen. Mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng kwento ni Nabi Khidir. Ito ay isang paalala na ang iyong buhay ay isang mahalagang bahagi ng isang mas malaking, banal na disenyo. Walang nangyayari ng nagkataon lamang. Ikaw ay narito sa isang dahilan, at mayroon kang isang natatanging layunin. Kung naramdaman mong nagbabago ang pananaw mo ngayon, kung naramdaman mong may pag-asa kang muli, ipakita mo yan sa pagpindot sa like button. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo mapalampas ang anumang bagong video na naglalayong magbigay inspirasyon at pagbabago sa iyong buhay. Mayroon tayong marami pang pag-uusapan tungkol sa paghahanap ng kahulugan, pagpapalalim ng pananampalataya, at pagtuklas ng iyong tunay na lakas. Sige na, i-share mo rin ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito. Sino ang taong nasa isip mo ngayon na kailangan ding makaunawa sa misteryosong kamay ng Diyos sa kanilang buhay? Ipadala mo sa kanila. At gaya ng dati, sabihin mo sa akin sa comments kung anong bahagi ng kwento ni Nabi Khidir ang pinakatumama sa iyong puso, at kung paano mo ito i-apply sa iyong buhay simula ngayon. Mahalaga ang bawat salita mo. Maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng ating pamilya. Tandaan, ang iyong paglalakbay ay mahalaga at hindi ka nag-iisa. Patuloy kang lumakad ng may pananampalataya, at tandaan na ang pinakamaganda ay hindi pa dumarating. Magkita-kita tayo sa susunod na video, kung saan patuloy nating tuklasin ang mga lihim ng isang buhay na puno ng layunin at pagbabago. Hanggang sa muli mga kaibigan, manatiling pinagpala.